Pinuno ng sinagoga si Jairus. Ang sinagoga po ay isang lugar ng pagsamba ng mga Hudyo. Respetadong tao si Jairus dahil na rin sa kanyang katayuan po sa relihiyon bilang leader. Pero sa kabila ng kanyang katayuan sa buhay at mataas na posisyon, siya'y mapagkumbabang tao. Sinubok si Jairus dyan ng isang pagkakataon sa kanyang buhay. Ganito po kasi yan, no? May anak na babae si Jairus, nasa edad 12 anyos. Pero hindi gaya ng ibang mga bata na masigla, ang anak po ni Jairus may malubhang sakit. Hindi sinabi kung anong sakit ito pero sa Biblia, inilarawan ang bata na nag-aagaw buhay na. Sa ganitong pagkakataon, tanging sa Diyos na lang kakapit si Jairus. Kaya sa kabila ng kanyang estado sa buhay, lumapit siya kay Jesus. Buong pusong nagpakumbaba si Jairus at lumuhod kay Jesus. Sabi ni Jairus, "Pumarito po kayo at ipatong ang inyong kamay sa aking anak upang siya'y gumaling at mabuhay." Pero alam niyo ho, bago yan, naantala pa ang pagpunta ni Jesus sa bahay ni Jairus. Habang papunta kasi siya sa bahay ni Jairus, may lumapit sa kanyang babae. Kung matatandaan nyo, yung babaeng may pagdurugo sa loob ng 12 taon, pinag-usapan natin noong nakaraan po, hindi ba po pinagaling din siya ni Jesus? Dahil sa pagkakaantalang ito ay patay na ang anak ni Jairus nang dumating si Jesus at nagluluksa na ang mga tao. Pero pagdating ni Jesus sa bahay ni Jairus, sinabi niyang hindi patay ang bata, natutulog lamang siya. Pinagtawanan si Jesus sa kanyang sinabi, pero pinalabas niya ang mga tao. Tanging natira sina Jairus at ilang alagad ni Jesus. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita cum," na ang ibig sabihin, "Batang babae, bumangon ka." Pagkatapos nun, bumangon ang bata, nabuhay siya. O bago po natin ituloy ang kwentuhan, ito muna ang ating tanong sa ating Bible Character of the Day. Anong ginawa ni Jairus para gumaling ang kanyang anak? I-comment nyo po ang inyong sagot sa ating live stream, Perfect Mornings, sa Cheryl Cosim FB page at sa 1PH FB page. Baka po isa kayo sa mapili natin magkamit ng gift pack mula po sa MX3. Pastor Jeff, sabi sa kwento nga, respetadong leader si Jairus. Pakipaliwanag nga po yung kanyang katayuan sa buhay. Well, sabi po doon sa binasa natin, tagapangasiwa siya ng pagsamba sa sinagoga, yung synagogue. Kasi hindi naman, nung panahon ni Jesus, hindi po para mga simbahan as we know of today. May mga maliliit po na lugar na doon po binabasa yung salita ng Diyos. Nakascroll po yon. At meron of course to maintain order na hindi lang basta-basta kung sino magbabasa, magli-lead, mag-explain. Kailangan may synagogue leader. Nako, napakaganda ng posisyon na to dahil siyang responsable po sa kayusan, pagtuturo, pagpili ng babasahin do sa part ng Pentateuch o yung first 5 books sa Biblia. Mataas ang tiwala ng komunidad sa kanya. Pero mapapansin mo, Cheryl, since hindi siya ordinaryong tao, influential siya, pero lumuhod siya kay Kristo. Now, hindi natin makuha ng inyong konsepto, pero parang CEO ng malaking kumpanya, lumuhod at nagmakaawa sa isang karpintero. Parang hindi naman natin dinidimin yung karpintero, pero for the sake of analogy, ganun po yung itsura. Parang kilala si Jesus bilang isang, of course, rabbi, teacher, pero ang kanyang trabaho ay karpintero for 30 years na nabubuhay siya. Most of his life, karpintero siya. So, ang gusto ko i-point dito, minsan yung tunay na pangangailangan, yung desperado na tayo, desperasyon, it requires humility. So, yun yung posisyon niya, and yet lumuhod siya sa isang karpintero na si Jesus. At bakit nga kay Jesus siya tumakbo noong mga panahon na nawawalan na siya ng mga pag-asa na dito nga sa paggaling ng kanyang anak? At paano rin niya nabalitaan ni Jairus ang pagdating, ang tungkol kay Jesus? Well, tingin ko, naubusan na rin siya ng options. Hindi naman ang unang default niya si Jesus. Makikita natin na may doktor noong mga panahon na yon, may mga connection siya dahil siya isang influential na tao. So, yung mga manggagamot, religious rituals maybe, yung sarili niyang connection at kakayanan, pero lahat to walang epekto. And out of desperation, maring si Jesus, nabalitaan niya dahil
siya'y isang influential na tao, lahat dumadaan sa kanya, public figure to si Jairus, hindi naman siya isolated na nasa bundok, exposed siya sa mga usap-usapan sa lipunan. So posibleng naririnig niya, nakikita niya rin yung mga lupon ng mga tao na nagtitumpok-tumpok pag dumadaan si Jesus at nagpapagaling rather. So siguro, Cheryl, naubusan siya ng option, and then in deep desperation, ako, may anak akong dalawa, kahit anong gagawin ko, kahit magluluhod ako, mapagaling lang yung anak ko. So yun yung nakita ko kay Jairus. Walang magawa doktor, walang magawa ang pera at connection. Nakita niya si Jesus bilang isang sa mga options, and he grabbed the opportunity, lumuhod at magmakaawa. At bakit po yung pagkukumbaba niya na ginawa ni Jairus, masasabi ba nating sumisimbolo po ito sa matatag na pananampalataya niya? Maaring hindi agad full surrender, or kasi you have to understand, siya ay leader ng synagogue, so sila ay naniniwala pa, of course, sa mga ritual, sa mga pagsamba na Old Testament style of worship, and ang anak ng Diyos ay bumaba, si Jesus. Hindi lahat naniniwala. Maaari, Cheryl, para tong kwento rin ni Zacchaeus, maaari may out of curiosity, out of desperation, pero hindi full surrender. In fact, makita natin sa kwento, dahil sabi niya, Jesus, ilay hands mo lang yung anak ko, mabubuhay siya. Pero along the way, sinabi ng mga tao niya, huwag mo nang gambalain yung teacher, yung guro, patay na yung anak mo. Sumurrender na yung doktor. In fact, ililibing na. Kasi hindi na mauso nun ng lamay. So same day, ililibing din. So makita natin kay Jairus, natakot din siya. Bakit? Sabi ni Jesus, huwag ka matakot. Just believe. Do not fear. Just believe. So, hindi ko masabing full surrender at full yung pananampalataya niya kay Jesus. Maaring meron ding kalahating may magagawa kaya talaga to. Lalo na nung namatay na yung anak niya at sinabing patay na. Nako, gumuho sigurado ang kanyang pag-asa. Pag ganito ang mga pinagdadaanan, iba-iba yung bigat ng pinagdadaanan natin, no? Pastor Jeff. Meron yung manilang para sa isang tao pero napakabigat sa iba. Yes. Ano po? Pero paano magiging matatag yung kapit natin sa kanya kung puro nga sunod-sunod yung pagsubok at hindi natin siya nakikita? Maraming ganyan, Sheryl, bilang pastor for almost 2 decades. Alam mo, 3 dekada ka ng journalist. Ako naman, 2 dekadang pagpapastor pa lang. Okay? Yung faith as a mustard seed of faith, sabi ni Jesus, as long as you have a mustard seed of faith, it can move mountains. Ang labanan po kasi, hindi naman kailangan na sobrang laki ng pananampalataya mo. Again, it goes to that. Pagdarating po tayo dyan. Pero pag lumapit ka kay Jesus at nananampalataya ka lang sa kakayanan niya, kahit hindi mo pa nakikita, that's enough for God to work onto something. Okay? So una, balikan mo yung mga nakaraan. Nasaan ba ako 10 years ago sa buhay ko? Wow. Lord, the fact na buhay ako ngayon, sinusustain mo ko. At alam ko, Lord, you've been faithful in the past. Alam ko magiging faithful ka ngayon. So God is working something. Alalahanin natin yung nagawa ni Lord sa atin in the past. Another thing is, manatili tayong nananampalataya sa Kanya kahit may option na tumalikod sa Kanya. Kasi minsan, ganito yan, Cheryl, nagdasal ka ng provision. Merong bayarin and all. Lord, talikod muna ako sa'yo kasi may illegal dito. Saglit lang to, Lord. Gagawala ako illegal. Balik na lang ako sa'yo. Wag. Manatili ka hanggang huli na gumagawa ng tama, moral, legal, tatapatan ng Diyos, tutumbasan ng Diyos yung pananampalataya mo ngayon. Katulad ko kay Marty. Di ba? Nagsisipag. Kasi pwede naman siyang mag-drug courier na lang siguro ako. Baka merong drug dealer dito. Mag-ikot ako magsusupply ng drug sa mga... Pwede naman yun eh. Ang daming gumagawa nun eh. Pero hindi makita mo yung joy niya, dugot pawis ko to. He gets to provide for his family. So, ibig sabihin, nagdadasal tayo, tumbasan mo rin ng pananampalataya. And lastly, yung salita ng Diyos. Kaya nga po may Biblia tayong pinamimigay dito sa MX3 natin. Kasi faith comes from hearing and hearing the Word of God. Now, bakit hearing? Kasi noong unang panahon, hindi naman lahat marunong magbasa. Sa sinagoga sila nakikinig. Ngayon, lahat na tayo, majority sa atin marunong magbasa. So, faith comes from reading and of course, pinapamuhay. Doon tatatagan pala ng pananampalataya. Keep reading the Word,
keep trusting in God, and then tingnan mo rin yung faithfulness niya in the past to where you are right now. Amen. Sa mga sandali pong pakiramdam natin ay huli na po ang lahat na parang wala ng pag-asa. Alalahanin natin ang kwento po ni Jairus. Isang ama na hindi kumapit sa kanyang posisyon kundi sa kanyang pananampalataya. Minsan, nadidelay ang sagot sa panalangin. Minsan, parang tahimik ang Diyos, hindi po ba? Pero hindi ibig sabihin nun, huli na ang lahat. Sa mata ng Panginoon, may pag-asa pa. Kahit ang tila patay na sitwasyon sa buhay natin, kaya niyang buhayin muli. Kaya kapit lang po, manalig. Dahil sa tamang oras, darating ang himala.